Magandang araw mga kaibigan. March 25 po ngayon, ito yung naka-schedule na hearing sa impeachment case ni VP Sara sa Committee on Justice. At itong na Congressman Luistro, Ridon at iba pa, natat sila na mag-appear si VP Sara doon sa hearing. So mag-a-attend ba ang ating VP Sara sa hearing nila ngayon? Ito na. Iiyak sina Ridon at Luistro sa pangyayari ito. Sa post ng GMA News. Attorney Michael Poa, one of VP Sara Duterte's lawyers in the impeachment proceedings, said the Vice President will not attend the impeachment proceedings of the House Committee on Justice today. Grabe, oh. Anong sabi ni Congressman Luistro? Hindi namin papayagan. Yung parang binabraso talaga ba? Hindi namin papayagan ng mga lawyers na silang mag-present ng evidence. Hindi pwede yun. Dapat si Vice Presidente mismo ang mag-attend. Ganon ang style niya. Hindi pwede. Dapat yung akusado ang nandun. Para bang hindi naging fiscal. Kasi narinig ko kay Atty. Guanzon. Dating fiscal pala itong si Luistro. Ano ba? Pag may reklamo sa iyo, example na lang, si Tatay Digong natin, maalala ko pa, I think 2023, nagreklamo itong si Franz Castro, grave threats laban kay Tatay Digong sa Quezon City Prosecutor's Office. Kasi itong mga Committee on Justice, parang prosecutor sila. Nasa stage sila ngayon to determine probable cause. Para kung may probable cause, yun, iaakyat nila sa Senado for trial yung impeachment. So parang parang mga physical sila. So si Franz Castro nagfile ng reklamo. Si Tatay Digong, hindi naman siya personally nag-appear doon sa piskal. Abogado man lang ang gumalaw. Basta meron ka lang parang special power of attorney para kung ako yung nireklamo, pirma lang ako ng SPA authorizing attorney so-and-so to represent me in this complaint. Pwede na yun. Ganon ang sistema sa piskalya. Ngayon, itong si Luistro, Ridon, and others, nangangarap na maisalang nila si VP Sara sa hearing. Parang, ito, observation ko lang, I might be wrong. Parang kasama na sa propaganda, gusto nilang gisahin si VP Sara sa hearing nila. Ano kayo? Hilo? So, abogado lang ang Baka nga hindi pa sila mag-present ng evidence. Kagaya ng ginawa nila yung unang answer ad cautelam. Wala silang inattach na ebidensya, kaya dismayado itong mga kongresista. Bakit daw ganon? Part of legal strategy yan, yung ad cautelam. Yung conditional. We are watching you. Parang ganon. Kasi lumalabas sa mga interviews ni Luistro, wala pa silang hawak na ebidensya. So, they are assuming, they are hoping na itong trial hearing na ito is mag-submit ng ebidensya ang kampo ni VP Sara para mayroon silang panghawakan. Kaya, ito, opinion ko lang ito, mag-ate ng mga abogado, kailang hindi sila mag-present ng evidence. Kasi nga, ito kasing mga kongresista, nagsasalita na Example, Congressman Joel Chua, I am confident, sabi niya, we can get 1/3 of the congressmen to endorse the impeachment. Hindi pa sila wala pang hearing to determine probable cause, sinasabi na nila na kaya nilang mag-produce ng 1/3. So anong ibig sabihin nun? Lutong Macau na. Kaya kung ako si VP Sara, kung ako man yung abogado, mag-advise ako, huwag na tayo mag-present ng evidence. Bahala, maliga sila. Kaya pati ang mga bangko, tinatakot na ni Congressman Luistro na baka makontempt kayo pag hindi kayo maglabas ng bank records ni VP Sara. Kasi gusto nilang patunayan yung unexplained wealth daw ni VP Sara, na ang hawak lang nilang ebidensya ngayon yung manifestation, yung theory ni Congressman Ridon
Na bakit lumobo? 18 million lang dati. After 16 years, lumobo ng 88 million. So 70 million ang kwan in 16 years. Nako, madali yun. Silang dalawa nagtatrabaho. Theory lang. Dapat magpakita kung ano-anong ipakita. Ay nako. So, wala. It's really a fishing expedition. Namimingwit sila. Kaya ako, wala akong gana na manood sa hearing mamaya. Kasi nakikita ko na hindi talaga mag-attend si Kitty. Tapos yung mga abogado, bahala na sila. Ebidensya, pabayaan mo na yung ebidensya na maghirap yung mga kongresista na yan kung paano sila mapatunayan yung mga allegations nila.